Father, may itatanong ulit ako. I have to ask Teo. Kasi masakit. Masakit tong tanong na to eh. Nasaktan ako o nasaktan kayo, pero isa sa pinakamahirap gawin pero kailangan gawin, yung totoong mapatawad mo sila. Paano ba dumaan to have that courage and heart to forgive those who hurt you? Tissue? Hirap din ako dyan eh. Mm. Bakit? Hindi kaya ng tao magpatawad. I think yun ang una kong gusto i-share sa inyo. Napakahirap magpatawad kasi hindi sa tao yan eh. Diba? To err is human, but to forgive Is divine. ayun. Galing yan sa Diyos. Yun ang una. Pero siguro merong something psychological ika nga. At nabasa ko to na lahat pala ng hurt, hindi mo makalimutan. At alam niyo mga kapatid, hindi mo makakalimutan ever. Kung talagang na-hurt ka talagang sagad na sagad. Nakamarka sa loob mo. Oo. Nasa memory yan eh. Hindi memory na minemorize mo eh. Hindi mo makikalimutan. Mm. So sabi ng isang pare, pangalan niya Father Guido Arguelles, SJ. Hi, Father Guido. Is it a star or is it a scar? Oh. Di ba pag meron kang peklat, pag nakikita mo, naalala mo. It's a reminder of Oo, di ba? that wound. That you were wounded. Ah. So, wala kang magagawa. Kasi peklat na eh. So, kung peklat na talaga yan, eh, ano pa ba gagawa mong kalimutan? And ang hirap makalibot, therefore, talagang mahirap makapagpatawad. Pero may solution si Father. Si Father Guido. Oo. Sabi niya, pero kung talagang nagpatawad ka, Mm. talagang buong puso mo, sabi mo, Lord, talagang pinapatawad ko itong tao. Pag nakita ko siya, sasabihin ko sa kanya, pinatawad na kita. Hindi mo makakalimutan yung hurt, di ba? Pero ngayon, hindi na siya peklat. Star na siya. Oh. Pag nakita mo yung peklat mo, na-remember mo yan, may time pala nakapagpatawad ako. From Is it a scar to star. Yes. Galing mo, ha? Oh. Galing talaga doon, di ba? Ang galing, Galing ni ni Father Guido. Guido. Father pala, Father Guido. Sumalangit na po siya. Wala na eh. Pero, siguro sa totoo, God forgives and forgets eh. Kasi wala naman nakaraan ng Diyos eh. At wala naman siyang hinaharap, so palagi present. Ang present ng Diyos eh, mahal ka niya eh. And He's always loved. Pero tayo, nagbibilang tayo kasi meron tayong time of the past and of the future. Yun nga eh, kung pinatawad ko to, aabusuhin ba ako? Mm. Diba? So tayo ang merong limits about loving eh. And therefore about forgiving. Kasi nauorasan natin nabibilangan natin eh. And so, pag hindi natin makakalimutan, so meron tayong takot na baka pag pinatawad ko to, baka akala niya, pwede lang niya akong loko-lokohin. And pwede nga talaga, di ba? Merong iba eh, they really forgave, but then, paulit-ulit. Parang, alam niyo, parang nakapag-asawa ka ba, may kasama kang adik sa paggawa ng masama, sa pagbubugbog o sa pagpananakit. Kasi, siguro, verbal yung abuse eh. Talagang masakit, matining. And yung ongoing. Oo eh. Diba? So, ang hirap kalimutan kasi patuloy-patuloy naman. So, ang hirap din patawarin. No? So, anong pwede natin gawin? Sabi ko, nagsimula tayo, but to forgive is divine. So, hindi natin kaya. So, that's when we say, forgive us our sins. Ako pala pareho din naman sa Diyos. Oo, tama. Diba? Ako rin wala namang kumpa din yung aking pagkakasala. At nagagawa ko yung labag din sa Panginoon, sa kalooban niya, sa pagmamahal niya sa akin. And yet, ay inaasahan ko, patatawarin niya ako. Diba? Kung ilalagay mo sarili mo before God. So ngayon, ito ngayon ang panilibang
kung i-compare ko sa sarili ko sa kapwa kong nakasakit sa akin, Mm. syempre, ang dating doon, baka niloloko lang ako nila. Pero pag tinignan ko ang sarili ko at ang Diyos, ibang pamantayan yan. Iba na ang iyong parang reference point. It's not a higher reference point. It's actually a real reference point. Siya, He always forgives and even forgets because His love is everlasting. What can separate us from the love of God? So, forgiveness is a gift. And we need to pray for that each day. Okay? Forgive us our sins. Yes. So that, ganyan sinasabi ko so that I can forgive those who Sin have against sinned me. against me. Diba? Pero alam niyo mga kapatid, madaling sabihin, mahirap Masakit. pa rin gawin. Masakit pa rin at mahirap pa rin gawin. Pero kaya. Pero alam niyo, isa pang bagay na nakita ko, Lilith, kung nasaktan ako ng isang tao, Kailangan mo tissue. Okay. alam mo, kung nasaktan ako ng isang tao, Oo. ibig sabihin natuto akong magmahal. Dahil nasaktan ka. Kasi may mga tao hindi mo nakakasakit sa iyo. Hindi mo naman mahal Pero yung taong nakasakit sa iyo, ibig sabihin, May relasyon. nabahala mo yun At na-feel mo na minahal ka din, di ba? Nagbago lang. So definitely, one way of looking at it is that maybe, sabi nga, there was something that I have done good. Why should I change the good that I have done? Minahal ko siya. Bakit now I would have to take the hatred Out. angle na? So ako nagbago, di ba? Nagbago ka din. Oo. At ang sakit nun, yung galit ko sa kanya Mm. about yung kanyang hurt sa akin, Mm. that hurt me, Mm. gusto kong i-hurt siya with unforgiving. So ako, pinadoble ko yung sama sa mundong ito. Di ba? Masama yung ginawa sa akin. Nasaktan Nagdagdag ako. ka pa. O, pinabigat ko pa lalo. Kasi mabigat din ang kanyang kalooban pag hindi ko siya pinorgive, di ba? Or hindi ba siya humingi ng forgiveness Oo, hindi. Pero ako rin ang nabibigatan. Guilty ako o kaya hindi ako matahimik. So, number one, do it for yourself. Number one. Do it for yourself. It's like forgiving yourself too. Yes, also. Diba? That's true. Pero remember, if you are really hurt, realize, nagawa ko palang magmahal. And therefore, when you say, nagawa ko pagmahal, naging kawagis ko, naging tunay ko kamukhaan Diyos. Bakit hindi ko magawa yung next step? Na mahalin pa rin siya. Oo. At kasi, pinapatawad ako ng Diyos. Di ba? Mas kamukha ko ang Diyos na nagpapatawad. At And kaya, therefore, kaya magpatawad. sinasabi sa akin ng Diyos sabi niya sa akin, if you don't forgive, no? Di ba, meron diyang parable, yung pinatawad siya, ang laki-laki ng kanyang utang, pinatawad. Tapos, nung lumabas tong servant na to, hindi niya pinatawad. Yung kapwa niya sunod. Expected pala ng Diyos na patawarin Oo, yun ginawa ko sa'yo Pero kasi ang pamantayan, mas malaking patawad ko sa'yo, tapos di ka makapagpatawad sa maliit na yan. That's true. So, maybe naandun tayo. Ngayon, ano ibig sabihin ni siguro ito? Nang? Dapat paniwala ka sa Diyos. Kung tao-tao lang, hindi natin kaya. Forget it na lang. Huwag nating, kung tao-tao lang tayo, we like to live in misery. Go ahead. But we can actually bask in mercy. And pag hindi ka nakapagpatawad, karga mo. Karga mo pa rin yung bigat. Kasi we were made for love. Diba? Sabi ni St. Augustine, we were made for thee, and our hearts become restless until it rests in thee. Kasi Father, minsan, pag nandun na ako sa process, I have to forgive someone. Inisip ko nung moment na nakasakit siya, may pinagdaraanan siya. Correct. Naging iba yung behavior niya for that time. Saka, if to forgive is divine, di ba sinabi ni Cristo, Father, forgive them for they know not. Maybe we should ask the help of Jesus to All the help, time. to teach us how to forgive, right? Yeah. Kaya nga may Divine Mercy Sunday din. Diba?
And you're right in saying na sabi ng iba, we can never be always right. No. And normally when we feel hurt, we thought we are right. That's true. But we can always be kind. We can never always be right kasi baka hindi ko yung alam yung kanyang pinagdadaanan. And my judgment is only from my point or from my feelings. Towards us. Oo, kung yun ang nangyari sa akin. Pero if I understand ang nangyari, so, pwede ko bang isang advertisement? Oh. Sige. Meron ditong maganda. Atin naman tong show eh. Yung merong sine na yung tao nakita niya ang Diyos. Ano ba ang tawag dun sa ilang syllables? Isa lang eh. The Shack. The Shack. S-H-A-C-K. Masarap yan ha, Shake Shack. Pero yung Shack, The Shack, ang galing. Gusto nyo ba ng spoiler? Pelikula ba to? Oo, maganda. Saan mo nakita? Well, I think it could be found now Sa in the YouTube. YouTube. The Shack. So, ang gist ng film? Ang gist ng film is, bakit hindi siya makapagpatawad kasi yung kanyang anak na babae may kumidnap at minules siya, pinatay. Wow. So, napatawad ba niya? Yun ang spoiler ba? Sige. Pero in essence, ano yung maganda mapulot sa pelikula niyo? Nakita niya bakit siya dapat magpatawad. So, yun ang dapat namin panoorin. Hanapin natin ang The Shack na yan kung nasa Netflix o YouTube. Ang galing. You know, these are, yes, siyempre mga Christian films to. Pero ang galing. We learn naman from others, did we? Yeah. I mean, every good film. Every good film. Alam nyo, isang maganda rin dyan, no? Napag-usapan ng isang episode yung tungkol sa demonyo. Mas marami daw naniwala sa demonyo. Yung napanood nila yung Devil's Advocate. Yung kay Brad. Al Pacino. Oo, yun. Di ba? At yun know, tungkol naman sa yung divorce o kaya yung pagkakaliwa. Di ba? Yung napanood nila yung parang Fatal Attraction. Stalker. Daming natakot doon na hindi na sila... Natakot makipag one night stand. Oo. Diba? So, may mga sine tayo na never know. Real na real. Kasi, di ba naman ang sine naman in many ways tries to imitate life or life is being parang addressed by certain... Tulad ng Diyos. Para mabalik sa topic, kung kaya ka magpatawad, mapapatawad ka yung shark dahil human nature niyang umatak. Di ba? So, I think it's maganda yung sinabi mo na forgiving others is also for you. Correct. It's a nice process actually. And it heals. And at the same time, we just have to always remember na we are sometimes not right. Baka yung nakasakit sa atin was in that mode na hindi siya tama. At hindi niya alam. And maybe here, you need also sometimes a counselor. Kasi may psychological baka may effect. Residue rin eh. Yung hindi mo napapatawad sa isang tao, baka may mas malalim na hindi ka napapatawad. Na marirealize mo kung ano. Kasi nga, parang sabi nila, a half cup, madaling mapuno kasi half na full eh. Pero isinisisi mo yung the whole cup. Doon sa nakasakit sa iyo. Hindi naman pala siya ang nakasakit sa iyo. Kailangan natin patawanan yung nagta-timer sa atin na sinasabi niyang 1 minute na Oo, na. ano. So, pero magaling yan kasi tinutulungan tayo lahat. I think forgiving is really a nice... It was also taught to us by Jesus, right? Yes. And He did it. Yeah. And being divine, sabi mo nga, we need to ask it from how to go about it. And sabi nga ni Pope Francis, and if we really receive it from Christ every day because we ask it, then we apply it by saying, I'm sorry. Can you forgive me? Maganda rin sa forgiving kahit di siya makapag-sorry ba. Minsan nga, try saying, mauna ka mag-sorry.
It changes things. Kahit chain na ka. You just have to do the first move and pray. So, let's forgive ourselves for doing overtime for this episode. Magtanong pa rin kayo. Continue to ask Tio and we'll be back with another question soon.